ang pinakamatipid sa 125cc segment. Pasok sa budget, pero high-tech. Napansin namin na karamihan sa inyo hindi pa rin nakasubscribe at nakapollow sa mga channels and pages ng Motor ni Juan. Malaking bagay inyong mga like, comment, and share para mas marami pang makapanood ng video na to. Tsaka ngayon pa, nag-2 million followers tayo sa Facebook. Maraming akong papamigay sa inyo. Maraming akong regalo. Kaya subscribe and follow na. This is the latest Suzuki Retro type scooter pero bagay pang commute araw-araw. This is the Suzuki Access. Priced at 84,900 for the standard version. And we have a Ride Connect version priced at only 93,900. Tingnan natin what this bike has to offer. Siyempre, looks muna. Forma, yan talagang standout dito eh. So gaya ng sabi ko, the Suzuki Access has that retro feel. Yung parang motor na kahit na ilang taon nang lumipas, hindi maluma. Kaya maganda bumili nito ngayon kasi it will go on and on. Pwede mo pang ipamana sa mga anak mo sa tibay din nito. But, tingnan natin yung detalye ng bawat design ni Suzuki dito. Una, malaki yung assembly nung kanyang upper part, which is the headlight assembly with chrome finishings. Isa pa sa nagustuhan ko, tingnan mo yung laki at lapad ng kanyang round chrome side mirrors. Bagay na bagay talaga dun sa looks niya. Pati itong part na to, alam mo yung mga luma talaga na Italian bikes, ganun yung dating niya. Kasi hindi siya yung parang slim na hindi masyadong, para sa akin na hindi masyadong bagay pagdating sa retro. Pero yung squarey type with that bulk, tapos sasamahan mo pa ng malapad na front end ng motor with the classic lines. Ganda talaga ng dating. Obviously, we have an embossed Suzuki branding here. Ito, DRLs naman to, daytime running lights. Separate yung kanyang headlight assembly na LED na. Dito naman sa kanyang signal lights or yung mga winker lights. And then, there are layers of lines, pero kung mapapansin natin, wala tong mga loud na contrasting colors, walang mga loud decals, kasi nga, it's being true to that nature of this being a classic scooter. Pagtawid at pagflow ng kanyang kulay all the way dito sa fender, ganda rin ang dating, kasi malapad yung fender niya dito. Ganda oh! And mind you mga brother, nabanggit ko na to nung fineature natin to sa Facebook, yung leg guard nito, at saka yung front fender, tingnan nyo ah, bakal. Ito kasi, hindi ko matanggal. Ito kasi yung magnet ko para sa mic ko. Tingnan mo. Bakal talaga siya mga brother. Ayan, isa pa. So, anong importance nun? Bakit siya bakal? Obviously, mas matibay siya. Huwag naman sana in case you get into an accident, hindi to basta-basta tatago sa'yo. Kasi nga bakal. Yes, posibleng mabengkong yan, but bakal is more, or rather it's easier na mai-reform versus yung plastic fairing sa basag na bibigay ka na ng bago. Pag bakal, ano na lang yan? Ibabalik lang sa dating forma, tapos repaint, and you're good to go. This is also available in 4 colors mga brother. So, depende sa personality mo, choose kung anong color ang gusto mo. But for the Ride Connect version, ito yung kulay na meron tayo. The metallic matte stellar blue. Ito lang yung merong Ride Connect version. More on the Ride Connect and the technology that this motorcycle has mamaya, pero balik tayo dito sa forma. Pag tiningnan mo sa side itong motor na to, yung pagka-bulkiness at pagkabilog, yung parang tawag ko kasi dito pagka-bumblebee nung kanyang buntot, which is also one of the signature na pagdating sa mga classic scooter. Meron din siya. Tapos tingnan nyo yung accent nung sa mga linyahan niya. It's a little bit round, pero may mga pointy. So, nagkakaroon siya ng para bang another dimension pagdating dun sa design. Embossed na rin yung kanyang Access branding dito for premium looks. Tapos tingnan mo naman, the color combination. Halimbawa, itong solid ice green color. Just look at that paint finish. Kakaiba, it's light. It's a color that makes you feel good. And then, ang ganda ng combination yung pagka-beige naman niya dito. Diba? And then, when we look at it from the combination ng kulay sa upuan, sa fairings, premium. Alam mo yung mga leather seats way back when we had those Italian scooters, ganito rin yung dating niya. Then just looking at from the side, walang mga other cheche boreche. Sabi ko nga, ito yung design na hindi naluluma, ito yung design that could go on
for ages. Tapos pagdating natin sa likod, tingnan natin ha. This has 3 separate parts pagdating sa kanyang taillight assembly. We have the winkers and then the taillight. Kung papapansin mo, hindi siya yung parang buong malaki na ganun, which again adds accent into the overall design. Tsaka ito, excited ako pakita sa inyo to. Dapat mamaya ko pa ito i-discuss. Pero alam nyo ba na itong parang pinto na nandito sa likod, this is actually your access to your gas tank. Let me show you. When we go to our ignition assembly, ayan o, kita niya. Yun yung kanyang gas tank access. So, you don't have to dismount, lalo na yung mga daily commuters natin, daily riders na may mga karga dito, may mga bag, may mga nakataging kung ano-ano. At least yung gas tank access natin, nandito na. And then, alam mo yung parang sa kotse, meron na siyang lugar dito. O, diba? Very practical. Sakto talaga yan dyan. O, tapos, yan. More on the fuel tank and fuel efficiency later, mga brother. Pinakita ko lang to sa inyo. Yung mga nag-aalala, mga magtatanong na naman, paano yung top box bracket niyan kung gusto ko lagyan? Siyempre, wala namang gagawa ng top box bracket na matatakpan to. Tandaan niyo yan. The manufacturers of the top box bracket will always be the one to adjust depending kung saan yung placement ng mga ganyang bagay katulad ng fuel tank access natin. So, overall, this is a beautiful scooter, an eye-catcher. In fact, when this was launched in Market, nung nasaksihan natin to, talagang nung in-unveil to, it's really a beautiful bike. Pero yung presence na nandun, hindi yung beautiful na cute, yung beautiful na access is finally here. Yun yung design, yun yung kapugian na makukuha mo dito sa motor na to. Pagdating naman sa makina, this has 125cc single-cylinder 4-stroke air-cooled engine. Nung una tong nilaunch at nakita ng mga tao online sa social media, sinasabi nila, that's just the same as the Bergman engine or the Avenis engine, nilagay lang sa ibang kaha. Dun kayo nagkakamali. Actually, this has a different engine makeup. Yes, it was inspired from that of the Bergman engine dahil sobrang tipid din naman talaga ng Bergman. I myself, alam niyo naman yan, is a Bergman user. Maabot ako ng 50 km per litro. But the engine that we have for the Suzuki Access is already an upgraded one. Kaya mapapansin natin, mas tahimik at saka higit pa sa lahat, mas tipid. As in, mas tipid. Because according to Suzuki, the fuel efficiency for this one can reach up to 57.3 kilometers per liter. As far as I know, yan ang pinakamatipid na gasolina sa 125cc category. Other motorcycles can top at about 40-45 kilometers per liter. But remember, this is 57.3 kilometers per liter. Sobrang bago pa lang to. We've been driving around Laguna. O, diba? Laguna tayo ngayon. Wala tayo sa Bulacan. In terms of my actual fuel consumption, hindi ko pa talaga mabibigay sa inyo. Pero tansya ko, from a Bergman user dati, at about 55 kilometers per liter, nag-actual ako doon ng mga 50-51. So I'm guessing, this is just my guess mga brother, kung ibabase ko sa actual riding style ko, I could probably get about 52 to 53 kilometers per liter para dito. And madalas medyo masiginyador ako mawalwal ako. Lalo na pagdating sa mga motor ko. So that's still sobrang tipid sa gasolina. Yes, we're talking about the engine, but let me also talk to you about the frame of the motorcycle kasi may kinalaman yun sa fuel consumption. Bukod sa upgraded na yung engine na to, the frame for the Suzuki Access is also different. Hindi siya yung Bergman na frame tapos kinabitan mo ng ibang kaha. Hindi. Just like what you can see on your screen now, this has an upgraded frame that makes it more rigid, that makes it more stable. At saka matibay yung frame na to to minimize those vibrations. At pag nami-minimize yung mga vibrations na yun, it also contributes to the overall fuel efficiency. Grabe. Imagine mo if you're a daily commuter, you have this engine, a 125cc engine, tapos sobrang tipid. Tapos ang gamit mo ng motor mo, araw-araw, papasok, pauwi sa bahay mo, and occasional weekend rides. Tapos magganito ka forma, may enjoy mo tong motor na to. Now, let's talk about the power. When it comes to the actual power, this is not the fastest, this is not the most powerful scooter in the 125cc engine. It's not trying to be. What it's trying to be is that chill ride, practical, pogi scooter that you can depend on a daily basis. Sinubukan natin yung acceleration nito, yung 0 to 60 up to 80. Ito, check nyo. 3, 2, 1...
So, it has a decent acceleration mga brother. So, for overtaking, especially kung mga patag lang naman na kalsada, kayang-kaya pa rin naman niya. Hindi ka rin naman basta-basta magpapaiwan. It's not going to be fast na tipong mag-go 100 kilometers per hour kakagat. But then again, this scooter is not made for that. Forma pa lang eh. 'Di ba? Saan ka naman nakakita ng classic scooter na nangangamote? Ewan ko na lang, meron kayong kakilala o kasi wala akong nakikitang ganun. But that power of the engine for the Suzuki Access matches its overall personality. It's decent. It has that punch pagdating sa initial acceleration. If you need to overtake, ibibigay din naman niya. Pero kung makikipagkarerahan ka, hindi ito yung motor na yon. Again, the power of the engine is also connected to kung gaano katipid ang fuel consumption ng motor na to, which is one of the highlights for the Suzuki Access. Let's talk about the brakes mga brother before I move on sa kanyang brake system. I just want to highlight that this specific motorcycle has a handbrake na, you know, di ba? So, katulad nito, yung mga magraba, mga hindi pantay-pantay na kalsada, mas safe ka na mag-park kasi meron na siyang handbrake. So, that's definitely a little but very practical, good addition sa kanyang brakes. And then, in front, what we have is disc brake. And then, sa likod naman, we have drum brake. Take note that the Suzuki Access has that combined braking system. Sa mga nakapanood na ng mga previous reviews ko on bikes that has combined braking system, what it does is that kapag ikaw ay nag-brake yung kaliwa, supposedly yung rear brake mo, if you press more than 50% o kayo mga biglaan, instead of just braking the rear brakes natin or yung drum brake natin, it actually distributes the braking power automatically sa likod at saka sa harap. So, right off the bat, you get that additional stopping power, lalo-lalo na kung hindi ka pa masyadong expert sa pagtimpla ng preno mo. So pag press mo nito, automatic, the front and rear brake will be engaged. Tapos, mas dependable. You will have that stopping power. Sa paggamit ko nito, wala namang kaso. I mean, I can stop nung medyo binibigla natin yung preno. Sa drum brake, it's good kung magme-menor ka. You are riding, you are in motion, tapos gusto mag-menor, okay naman siya. If you want to balance it out, front and rear, very dependable braking system. Ngayon, pagdating naman sa suspension, what we have in front is telescopic fork. And then, pagdating naman sa likod, what we have is swing arm coil spring, mga brother. So, pagdating sa suspension, when it comes to the daily commute, more than capable to handle yung mga minor bumps, mga unpaved roads, mga lubak-lubak. Actually, when we were riding this around Nuvali, Santa Rosa area, sa Laguna tayo ngayon, you know, ano siya? Chill mode siya. It has that certain play na kahit sa mga humps, yung mga konting lubak, hindi sasakit yung puwet mo. So, given the play, pati yung sa harap, kung titingnan mo, parang halos walang space yung fender dito sa fairings natin. Pero walang tukod, walang episode kung saan parang maaalanganin yung mga tawid-tawid mo sa lubak. So again, at my weight, ako para sa akin, perfect na yung stock suspension settings ng motor na to. Alright, pagdating naman sa gulong, what we have in front is 90-90 by 12. 12-inch diameter yung kanyang mugs. And then pagdating naman sa likod, what we have is 90-110. Yes, mga brother, 10-inch yung diameter ng mugs natin sa likod. Now, if you're going sa mga nagsasabi, maliit ang gulong, hindi bagay sa Pilipinas. Actually, I would beg to disagree, given that I've been using the Bergmans for how many years now? Ilang taon na nga ba? 3, 4 na taon na. Walang kaso. At kung maalala nyo, yung 10-inch mugs na yan, nilibot ko na ng Pilipinas yan. So, hindi mo talaga ramdam yan. And mind you, the Suzuki Access has actually been launched bago dumating sa Pilipinas. Na-launch na yan sa Europe, sa Japan, sa India. It's actually very common. Even the Italian scooters, it's very common for them to have yung ganitong diameter pagdating sa ating mugs. The 10-inch mugs, the 10-inch rear tires natin actually also helps in terms of better acceleration and fuel efficiency. Kasi imaginein mo, yung gulong niya dito, mas maliit yung actual na rotation na kailangan niyang makumpleto. Having said that, mas mabilis niyang makukumpleto isang full rotation. Pag sa ginyador mo, you will have that punch. Pero hindi ka masyadong gumagastos pagdating sa gasolina. Alright, riding position naman tayo mga brother para sa mga nag-aalangan, gano'n ka kataas, kababa itong motor na to. I am 5'10" in height, so pwede niyong matansya from there. Ito siya.
So pagsakay ko, sobrang flat-footed, may kumbaga medyo nakatupi pa yung aking mga binte. So mababa, Pinoy friendly. And before I move on to the overall ergonomics, let me just highlight mga brother. Tingnan yung space at yung haba ng upuan nito. If I'm not mistaken, this has the longest seat dimension in its category. Eh, no? So, tamo, kung gaano pa kalaki yung space para sa angkas mo, baka pwede ka pang may bag pa dito. That's impressive. Tsaka malapad din siya. So para sa katulad ko, sapong-sapo talaga yung puwet ko. Sobrang komportable. When it comes to the riding position, ito siya mga brother. Wala akong gas tank dito kasi nga pinakita natin sa inyo yung gas tank access natin nasa likod. So that means I have a flat floorboard here o yung mas kilala natin na sa pangalan na gulay board. Spacious siya. So my shoes is size 11. I can still move my feet around with enough space. Sa harap ko pa rin kung meron akong mga gustong bit-bitin na bag or mga pamalengke, kaya nga tinawag natin gulay board. Actually, yung feel dito mga brother, yung lapad kasi nung harap nito, ang lakas makayaman ng feeling. Alam mo yung parang you're driving legit Italian scooter. Ganun yung dating niya. Kasi ang lapad eh. Oh. But nonetheless, the panel is tilt ng tamang-tama lang para hindi masyado kang yuyuko if you need to check your information sa panel. The handlebars are high para hindi ka naman masyadong naka-extend. So, yan siya. So, relaxed driving if you're going to look at the level of my elbow to my arm. Tapos, pag sinagad natin yung kanyang turning radius, di ba? Hindi sumasayad. 5'10 ako maluwag siya mga brother. Kasi iba, di ba, tumatama. So, abaga, lalo na pag nagsisingit ka sa traffic. Ito yan, ganyan siya. Maganda yung clearance if you are really maximizing the turning radius. So ito siya. Upright riding position. Chill lang siya. The side mirrors are actually malaki siya. Bilog, classic, pero malaki. Hindi niya na-sacrifice yung practicality of having a side mirror kasi yung forma niya, okay pa rin. No? And then gaya ng sinabi ko, kapag may angkas ka dito, walang problema. You have more than sufficient foot pegs, tapos malapad at saka mahaba na upuan para sa angkas mo. So this is very impressive, no? Riding position. Mag-e-enjoy ka dito, chill ride ka lang, matipid ka sa gas, kung saan ka na makakarating. And then pagdating sa seats, tama lang naman. Hindi siya yung pinakamalambot na cushion na nakasanayan ko na, lalo na pagdating sa Bergman ko, mas malambot yung Bergman. Pero this is more than enough cushion for you to have that long ride, pati sa angkas mo. Diba? So, ang ganda. Relax lang. Features naman tayo mga brother. Again, for its price, matutuwa kayo sa features that this has. Unang-una, fuel tank capacity. Kala ko nga mga 4 liters lang ang kasya. Alam mo ba, 5.3 liters ang kasya ditong gas. And yung napakita ko na sa inyo kanina, meron tayong gas access dito sa likod. Yan. Ganda, no? And then, if you open this, may lagayan siya dito para hindi mawala or makalimutan yung fuel tank mo. So again, 5.3 liters at 57.3 kilometers per liter. So over 250, 260 kilometers sa isang full tank. Napakalayo na nun. And then pagdating naman sa ating underseat compartment, tingnan nyo. Diba? Kasya ang isang at least half-face helmet. Wala lang akong dalang full-face helmet ngayon. Pero ito pa, may sorpresa. If you buy the Suzuki Access until December of 2025, you will have a free Suzuki retro type helmet. Yes, mga brother, free. Ganda nito. Ayun, no? Bagay na bagay dun sa motor. Ito siya. Again, free lang to mga brother. Ang cute, di ba? Pwedeng semi-visor lang. Parang gusto mo na lang some sort of shades or full. Ha? Ganda. Again, this is free until December of 2025. Bigay ka na. Alright, so without the helmet, actually this is spacious. Parang deceiving, mukha siyang maliit pero malaki kasi malapad siya. So, you have your manual, you can still fit your tools. Pagkasama actually yung helmet, ito siya. Yan, may space ka pa for other documents or kung ano pa yung mga pinamili mo or a small bag, jacket maybe. Yan. And then you can conveniently, close the compartment. Now, pagdating naman dito sa harap, good thing they already added a passing light or passing switch. Built-in na yan. Saka meron na rin tong hazard light. Yan. A couple of practical features that we have. Meron tayong dalawang front pocket dito. Yan. Pag nilagay natin yung phone natin,
Yan, may nakausigi lang naman na konti. Parang magkasing lagim lang siya eh. And then, you already have a USB charging port right here in front. Dahil meron tayong gulay board, we have a practical hook here, a utility hook in front. At saka kung sakaling kailangan mo pa ng extra na pang-secure ng baggage mo, meron dito yung foldable na Harbinger lock naman. Yan o. So, nice, no? Now, gaya na sabi ko, this is a classic type scooter or retro type scooter, pero contains or has that futuristic modern technology. Ano yung mga yun? Tingnan mo yung digital panel. At least, we are talking about the Ride Connect version. Pero bago tayo magpunta dito, pakita ko lang muna sa inyo yung panel ng standard. So, sa standard edition, this is what you're going to get. So, talagang super solid na classic feel. You have the analog speedometer here. Tapos pagdating naman dito, you have your fuel gauge, your voltmeter, very important as well. Speaking of voltmeter, ayan so okay, di ba? Nakikita mo yung baterya. In case mag-alanganin yung battery mo, huwag kang mag-alala. Kasi meron siyang kickstart. Di ba? Bihira sa mga motor may kickstart. So meron ka pa ring safety in case mag-alangan yung baterya mo. Okay? Now, going back here. So, you obviously have the trip A, trip B, and then the clock. Yung voltmeter na banggit natin, and then yung brightness nung parang ambient light mo dito sa harap. Pero doon naman sa Ride Connect version, what we have is a fully digital panel. It's very neatly placed. Speedometer, fuel tank. Tapos tingnan mo to, meron pa siyang yung kapag nakababa yung side stand mo. So may notice siya dyan. Tapos pag inangat mo yung side stand mo, di ba? Nawawala. Cute lang. And then the auto reading. And then dito sa part na to, sa baba nung parang navigation, windows or display natin, makikita natin yung fuel consumption, the engine temperature, tsaka ito. This is actually cool because once your phone, in my case, itong phone ko, once your phone is connected dito sa motor, sa Suzuki Access, you can actually check the temperature around you at saka yung weather for the day. So in this case, maaraw. And then for this one, for the navigation, once you connect to the Suzuki Ride Connect app, you can see the turn-by-turn navigation. So no need para sa mga phone holders na it will impede your vision or your driving dahil mga nakaharang. Turn-by-turn navigation and a lot of other information as well. Dito rin lalabas sa part na to kung merong message or call notification and iba pa. Actually, for the Ride Connect app, marami ka pang ibang pwedeng gawin. So, when you have the Suzuki Ride Connect app, galing So, nandito na rin, it's reflective of your odometer. Tingnan mo parehas. Your total trips, trip A, trip B, nandyan na rin yan. And then, when we access this one, to pair, yan, very easy lang to pair. And then, you can access yung last park location mo. So, in case makalimutan mo, lalo na sa mall, ayan, meron siyang naka-indicate kung saan ka nag-park. So, it would be very easy for us to go back and hanapin yung mga motor natin. You also have fuel consumption data, trips, and actually a lot more. So, sa navigation, you can also set it na kung ano ba, gusto mo ng audio, voice guidance, avoid highways, avoid tolls, obviously, dahil hindi naman to pwede sa expressway, and a lot more. So, just download the Suzuki Ride Connect app. And then, just play around with it. Marami ka talaga magagawa dito. So, very practical. Yung mga high-tech features na dinagdag, marami kasing mga high-tech pero hindi naman talaga natin nagagamit. So, in terms of this one, magagamit talaga natin araw-araw. Yung navigation na lang napakalaking bagay nun. Imagine mo, nandito na lang sa panel mo, wala ka ng mga unnecessary phone holder. So, mas mapoprotektahan yung phone mo sa mga exposure sa araw, sa ulan. So, very nice. Very feature-packed for Suzuki Access, especially considering the price point for the standard and the price point for the Ride Connect version. And that is our motorcycle feature for today, mga brother. Again, this is the new Suzuki Access, the standard version and the Ride Connect version. Sa lahat ng mga pinag-usapan natin, ano sa tingin mo? Sulit nga ba yung motor na to? I-comment mo sa baba at pag-usapan natin yan. At kung saang motor nyo gusto natin i-compare itong Suzuki Access na to. Para hindi ka magpahuli sa lahat ng mga motorcycle news, reviews, and tips, be sure to follow sa lahat ng mga social media access natin katulad ng Facebook, Instagram, YouTube, and Facebook. Tanghalian na. Till next ride, mga brother.